Okay, ganito mag-start ng apoy sa used oil burner natin. Okay, lagyan muna natin ng konting used oil yung chamber natin. Yung tipong lumapat lang yung oil doon sa base. Tapos maglalagay ka ng karton. Hiwa-hiwain mo yan. Tapos gumawa ka ng parang letter H. Yan, ganyan. Dalawa sa baba, dalawa sa taas. Yan. Tapos sisilaban natin yan. Okay. Yan na. Pag silab niyan, hintayin mo munang kumalat yung apoy. Magkabilaan or mag-circle yung apoy. Tapos bubombahan mo ng konting hangin. Bombahan natin ng konting hangin muna. Nakikita dyan na medyo hindi pa talaga siya bilog yung apoy, pero nilagyan ko na ng konting hangin. Yan. Huwag kayong matakot pag namatay. Sindihan nyo lang ulit. Yan. Tulad nyan. Pag linakasan nyo at medyo namatay, hinaan nyo ulit yung kung saan siya kumakalat, yung speed, yung apoy, doon nyo lang stay muna. Ngayon, pag talagang namamatay pa, sindihan nyo na lang ulit, sumindi ka pa ulit. Pag totally namatay yan, sindihan mo lang ulit. Huwag kayong matakot. Ganyan lang yan. Katulad yan, medyo namamatay na. So, yung iba dyan nagpapanik na kung anong nangyayari. Sindihan mo lang ulit. Yan. Yan, kumuha na lang ako ng papel dyan. Tapos, yan. Sindihan nyo lang ulit. Medyo nilakasan ko kasi yung hangin dyan. Uusok at uusok yan pag walang apoy. Pag may apoy na, wala na yung usok. Yan na. Mainit na yung chamber. So, hintayin na lang natin yan mag-blue. Yan. Siguro nasa 3 minutes to 4 na to. Ganyan. Hintayin lang natin. Yan. Check natin yung hila-hilahin pag reload. Yan. Pag medyo nagbo-blue na siya, nagsa-start na siya, puputi mo na yan bago mag-blue eh. Yellow, puti, at saka blue. Ganon yung cycle ng pag-iinit ng apoy niya. Pag medyo ramdam nyo na medyo mainit na, hindi na dyan namamatay, reload tayo ng mga 1/4 sa baso, ganon. Huwag nating bibiglain na kalahating baso kagad, kasi malamig yung ilalagay nating oil. Lalamig ulit yung chamber, mamamatay yung apoy. Unti-unti lang, siguro mga 1/4 lang muna, ganon. Yan, medyo mainit na yung chamber talaga. Hindi na mamamatayan kahit damihan mo yung pagre-reload. Saka mataas yung unang butas niyan doon sa burner, nasa 1 inch. So yung taas ng kalahating baso masyado na yung marami. Nasa 25 minutes na yon na bago reloadan ulit. So nakaluto ka na ng manok, fried chicken, pang ulam ng isang pamilya. Nakaluto ka pa ng itlog. So magluluto tayo ngayon ng manok para makita nyo kung gaano ito ka tagal maubos yung apoy.
Wala pang kalahating baso lahat yan yung nireload ko. Siguro meron pang mga kulang-kulang 1/4 dun sa unang butas. Pag sumobra naman kasi dun sa unang butas, aawas dun sa unang butas yung oil, papasok dun sa hangin, sa tubo ng hangin. So yun, wag rin masyadong sagarin. Pero 1 inch na taas ng used oil, goods yun, goods. So yan, medyo pumuputi na yung ating apoy. Sasalang ko na yung 5 pirasong chicken neck. Yan, puti na yung apoy, magbo-blue na yan. Tapos medyo hinahinaan ko lang rin yung speed ng blower. Nasa number 2 lang. Totally magbo-blue na yan. Magbo-blue siya totally. Ayan na. Yan na, medyo magsa-start na yan kumulo-kulo ng konti. Yan na, blue na nga. Ayan na. Napakalaki na ng blue flame natin. Yan na. So, yan, pag nakukulangan pa rin kayo, reloadan nyo katulad yan. Sample lang to, sample. Ganyan. Tsaka wag nyo na rin ilagay kung saan yung used oil nyo. Kung saan nyo nilagay sa 1 liter na lalagyan ng used oil, dyan nyo na rin i-reload. Di naman nasusunog yan kagad. Makapal naman yung plastic nyan eh. So yan, nasa na ako, unang baliktad. Siguro nasa na to, nasa 7 minutes to 10 minutes. Ganyan kalakas yung apoy nito. Isang buong wok halos makakain ng apoy. Yan, number 2 lang yan mga bossing. How much more number 4, 5 hanggang dun maximum. Pag naka maximum naman yan, syempre mabilis rin tunaw yung yung oil natin. Ayan, yung dilaw na yan na apoy, yan yung karton. Pero yung blue na yan na yung used oil. Tsaka dapat yung gagamiting kawali para lang rin sa kanya, kung posible lang, para hindi tayo hugas na hugas. Yan na, so malapit na ring maluto yung manok. Ayan, siguro yung nireload ko talaga dyan lahat, wala pang kalahating baso. Kasi nasa number 2 or 3 lang ako. Malakas na yan yung number 2 or 3. Yan. So, hinango ko na. Luto na yung manok. At makakapagluto pa tayo ng itlog. Luto tayo itlog.
Ayan. So, check muna natin kung may natira pang oil dyan sa chamber. Nako, ang dami pa. Basang basa pa. Yun. Ayan. Kahit magprito ka pa ng bangus dyan, may oil pa yan. Matagal pa yan mamatay. So, yan na nga. Luto na yung itlog. Papatay na natin. So, pagpapatay nyo, i-full blast nyo yung hangin para hindi lumapot yung oil habang namamatay. Hintayin yung maging abo yung karton na yun na sinilaban natin, at wag nyo munang papatayin kapag may baga pa. Hintayin nyo talaga na maging abo yung papel para completely wala ng oil yung chamber. Yan, ganyan lang yan. So kung completely wala na siyang baga, abo na yung papel, yung karton abo na, so i-off nyo na yung blower, tanggalin nyo yung blower sa daluyan ng hangin sa tubo, at kuskusin nyo lang ng kung anong stick yung chamber, yung base. Yan, ganyan, kuskusin nyo lang yung mga ribaba, tanggalin at tatapon natin yan. Yan, tapon natin yan. At ready to fight na naman yan, at ready to use for the next luto. Ang burner natin ayos, okay pa sa all right.